Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe yung mga pahayag niya. Because your God is not my God because your God will mine as a lot of books. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the point? And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. At sa simbahang Katoliko dahil sabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay mawawala, maglaho pagdating sa 15 taon. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Ngunit, hindi ito nangyari. Ang prediksyon tungkol sa pagbagsak daw sa simbahang Katoliko ay nanatili lang itong haka-haka. Samantalang, ang nangyari, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay nasa ICC dahil sa kasalukuyang kaso niya. Pero ayon kay Senador Rodante Marcolita, ito daw ay kidnapping. Yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo, wala man lang due process. At ayon naman kay Mike Defensor, ito daw ay abduction. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa? Kidnapping nga ba ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tatalakayin natin. Musta, welcome. Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon na nanood sa ating live sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, inaaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin o i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang bidyong ito. Kung maalala ninyo, grabe talaga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe yung mga pahayag niya sa simbahang Katoliko dahil sabi niya na ang simbahang Katoliko daw ay mawawala, maglaho pagdating sa 15 taon. Ngunit, hindi ito nangyari. Sa kasalukuyan, nanatiling malakas at aktibo ang simbahang Katoliko sa buong mundo at sa Pilipinas. So, sa madaling salita, ang prediksyon tungkol sa pagbagsak daw sa simbahang Katoliko ay nanatili lang itong haka-haka. Samantalang, ang kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang konkretong usapin na may aktual na epekto sa kasalukuyan talaga. Pero kahit pa nag-usbungan sa panahon niya ang makapangyarihang sekta tulad ng Lisya ni Kristong kay Felix Manalo, ang grupo ng kay Kibuloy, grabe ang init niya sa simbahang Katoliko kaya sinabi niya na pagdating sa 25 taon, ang simbahang Katoliko ay lubusang mawala umano at mabura. Di ito nangyari at ang nangyari, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon nasa ICC dahil sa kasalukuyang kaso niya. Pero ayon kay Senador Rodante Marcolita, ito daw ay kidnapping. At ayon naman kay Mike Defensor, ito daw ay abduction. Ano ba ang totoo? Dahil sabi ni Mike Defensor, kung ang dating Pangulong Estrada ay nililitis at ikinukulong dito sa ating bansa, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nilitis at
kinulong dito sa ating bansa. Bakit pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinala doon umano sa ICC. At ayon sa kanila, abduction. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta at magbigay tayo ng reaksyon dahil kung pakinggan yung mabuti, ay mali talaga sa kanyang pahayag. Bakit? Isa-isahin natin bago si Mike Defensor. Natutuwa ako dahil parang hindi siya, parang Pilipino siya eh. Ito ay may kaugnayan sa pagpakipagkita niya doon sa Japan mismo. Nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka... Oh. So, ito'y bahagi lamang ng tinatawag na political propaganda na ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kawalang katarungan. Dito, marinig natin na may nangyari daw umano na kidnapping o abduction. Pero ang salitang kidnapping ay isang political propaganda lamang, political narrative lang. Hindi ito legal na katotohanan. Bakit? Ang totoong nangyari, alam naman ng karamihan na may warrant of arrest talaga. May legal na process at may international court proceedings. Kaya, mas tamang sabihin, inaresto siya at dinala siya ilalim sa legal na proseso, hindi iyon pagdukot. Hindi iyon pagkidnap. Okay, tuloy natin. abduct ng Pangulo. Oh, yun. Ina-abduct daw umano ang dating Pangulo. No, hindi ito kidnapping. Ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang legal na pag-aresto batayan sa international warrant. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto dahil sa warrant ng ICC. Kaugnayan sa kasong Crime Against Humanity. So ang ganitong warrant, natural, dumaan yan sa legal na proseso. At hindi basta-bastang sa pilitan lamang na siya'y inabdak. No? Ang pagdala sa kanya doon sa ibang bansa ay bahagi yan sa standard procedure ng ICC para sa mga akusado. Hindi ito lihim o hindi ito illegal, kundi ito na operasyon nakabatay talaga sa legal na paraan at legal na proseso sa tinatawag na international justice system. Di ba? So, may mga opisyal mismo na nagsabing ang kanyang pagsuko o ang kanyang pag-transfer sa ICC ay legal at naaayon talaga sa batas, sa international obligations ng Pilipinas. So, kahit ang ICC mismo ay patuloy na nagproproseso sa kaso niya, may mga nangyaring hearings, may mga pag-apila, at may ruling. So, ito ang patunay na legal talaga ang custody ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito abduction. At kung balikan natin ang sabi ni Senador Rodante Marcolita, ano daw, kawalang katarungan? Yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo, wala man lang due process. Bago diyang walang due process. No, ang sabi ni Marcolita, napakinggan na niyo sa interview niyan nung nagpunta siya sa Japan, na ang pagdala daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay kawalang katarungan. Itong pahayag na kawalang katarungan, ito isang uri ng political propaganda lamang. Bakit? Dahil alam naman, siya ay abogado. Sa katarungan,
ang ICC ay itinatag talaga yan upang tiyakin ang mga mabibigat na kaso, mabibigat na krimen tulad ng crime against humanity. At iniimbestigahan at pinapanagot lalo na kung may aligasyon na hindi sapat ang lokal na hustisya. So, hindi ito otomatikong kawalang katarungan, kundi bahagi ito ng pandaigdigang mekanismo upang magbigay ng pananagutan sa tamang katarungan. So, kung walang ganitong proseso, maaring mananatiling walang hustisya yung mga biktima. Ang tunay na katarungan ay nakabatay ito sa masusing investigasyon. Tama, talagang may due process. Hindi lamang sa pananaw ng iisang panig o propaganda ng isang politiko. Sa madaling salita, ang pagharap sa ICC ay hindi agad pang-api ito sa dating Pangulo, kundi ito'y isang legal na hakbang upang alamin ang katotohanan at magbigay linaw lalo na sa mga akusasyon laban sa kanya. Tuloy natin si Marcolita. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganon ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng atin. Yan, interview yan kay Marcoleta, di ba? No? Naabdak daw umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at walang due process. So, hindi talaga tama ang pahayag na ito. Bakit? Dahil alam naman natin na ang International Criminal Court, ang ICC, ay may sariling legal na proseso na sinusunod. Bago pa man umuusad yung kaso, dumaan yan sa preliminary examination. Dumaan yan sa investigasyon at yung pag-issue ng legal na dokumento tulad ng warrant na nanggaling mismo sa International Criminal Court. Hindi ito basta-basta na aksyon lamang agad. So ang konsepto sa sinabi niyang due process ay hindi ito limitado sa loob ng Pilipinas mismo. Sa ilalim ng international na batas, ang ICC ay may jurisdiksyon sa mga kasong may kinalalaman sa crime against humanity. Lalo na kung may aligasyon na hindi sapat ang lokal na hustisya. So, hindi may ituring na abduction ito. Kung ang isang akusado ay dinala ilalim ng umieral na legal na mekanismo at kasunduan ng mga estado, ang paggamit ng salitang ito ay mas emosyonal kaysa legal. At maaring magdulot ng maling interpretasyon lalo na sa publiko. So ang proseso ng international, yung ICC mga kapatid, ay bahagi ito sa international na sistemang panghustisya. At pag-usad ng kaso ay indikasyon ito na may sinusunod talaga na legal na batayan. Hindi simpleng paglabag sa tinatawag ni Marcolitang due process daw na nalabag. Okay, tuloy natin ang kanyang pahayag. Ano daw? Hindi dapat umano ito gawin sa isang dating Pangulo. Siya na dapat ay hindi naman ganon ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. So, abogado ito si Senador Rodante Marcolita na ang sabi niya na ang kahalagahan daw ng hustisya dapat hindi sa ganitong pagtrato sa isang Pilipino, lalo na umano sa dating Pangulo. Tandaan natin, ang hustisya ay hindi ito masusukat sa katayuan ng isang tao, kundi sa pananagutan sa batas. Kahit pa siya isang dating Pangulo,
walang sino man na dapat yung tinatawag na maging above the law. Ang pagharap sa International Criminal Court ay hindi ito paglabag sa hustisya, kundi bahagi ito ng proseso upang masiguro talaga na ang mga aligasyon ng mabigat na krimen, lalo na yung may kinalaman sa karapatang pantao, ay masoseng imbestigahan yon at uusan. Hindi rin ito simpleng pagtrato sa isang Pilipino, kundi pagtugon ito sa mga obligasyon ng pandaigdigang batas na kinikilala rin pati na sa Pilipinas mula pa noon. So kung may sapat na ebidensya, nararapat lamang na dumaan talaga sa legal na proseso upang mabigyan ng katarungan yung mga biktima, di ba? So, ang tunay na hustisya ay hindi pumipili ng kapangyarihan. Ordinaryo mang mamamayan o kaya'y dating pangulo man o anuman ang kaniyang posisyon, ito'y dapat pantay para sa lahat. Di ba? Okay. So, ituloy natin si Senador Marcoleta. Masasabi ko sa kanila ay wag silang mawalan ng loob. Pagpatuloy nila ang kanilang ginagawa, lalo pa nga't sila'y nasa katwiran. At yan naman ang dapat nating maihayag sa lahat ng nakararami at lalo pa sanang tumami ang mga efforts ng mga OFW dito sa Japan, maipagtagumpay ang kanilang mga layunin tungkol sa maagang pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Dito bago ito si Mike Defensor, napansin nyo ba na may mali talaga sa kanyang pahayag, di ba? Na magtagumpay umano ang kanilang layunin sa maagang pagpalaya kay Duterte. Saan siya nakiusap? Sa mga OFW sa Japan. Yung panawagan ni Senador Marcoleta sa mga OFWs doon sa Japan ay isang emosyonal at pampublikong hakbang lamang. Ngunit ito, linawin natin na ang mahalagang usapin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang nagturo din sa yung taga-pangasiwa pangkalahatan ng INC na envoy sa mga OFW. Si Duterte, kaya napakabango talaga ng Iglesia ni Manalo kay Duterte, di ba? So, balik natin. Yung panawagan ni Senador Rodante Marcoleta sa OFW John sa Japan ay na ano daw, ipagpatuloy yung kanilang layunin para sa maagang pagpalaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, ang usaping legal, kaugnay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito nakadepende sa mga pagkikilos at sa mga suporta na ginawa ng mga OFWs, lalo na sa Japan na pinuntahan ni Marcoleta. Dahil ang proseso sa International Criminal Court ay nakabatay ito sa ebidensya, nakabatay ito sa testimonya at sa legal na argumento na inihain o ihahain sa mga abogado sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito sa pamamagitan ng dami ng suporta o kaya pressure na mula sa OFWs, di ba? So, kahit ipagpatuloy ng mga OFWs dyan sa Japan, ang kanilang mabuting layunin, wala itong direktang epekto sa pagiging desisyon ng korte. Ang tunay na magtakda ng kapalaran ng kaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ito'y malakas o kaya'y merong kahinaan, nagdepende yan sa lakas at kahinaan ng ebidensya na ihaharap sa mga abogado ng dating Pangulo. Okay. Sa bahaging ito, pakinggan natin si Mike Defensor din sa interview at magbigay tayo ng reaksyon kaugnay sa kanyang pahayag, mga kapatid. Ito. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon,
In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada, and kung JV, san lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa, dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note. Yun talaga ang nangyari, di ba? Pero tatalakayin muna natin ito mga kapatid ayon kay Mike Defensor na si dating Pangulong Joseph Estrada, totoo, nililitis, ikinulong siya dito sa Pilipinas. Tama yon. Yun talaga ang kasaysayan sa politika niya. Pero ang mahalagang tanong, sino ba ang nagbigay ng presidential pardon kay Estrada? Ang nagbigay ng presidential pardon, yung tinatawag na executive clemency, ay si dating Pangulo, nung nakaupo siya bilang Pangulo, si Gloria Macapagal Arroyo noong October 25, taong 2007. Di ba? So, kung ginagamit ang kaso ni Estrada bilang halimbawa ng lokal na hustisya, dapat ding banggitin na siya ay nahatulan, convicted siya ng kasong plunder, pero pinalaya siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pangulo, yung presidential pardon. Ibig sabihin, kahit may hatol ang korte, may kapangyarihan ang presidente na magpatawad. Yun ay isang political at constitutional na gawa. Hindi ito simpleng proseso ng korte lamang. So kung si Estrada ay dumaan sa proseso at nakulong, bakit siya nakalaya? Dahil sa presidential pardon. Isang desisyon ng kapangyarihang ehekutibo, hindi yon sa korte. How about naman ang kay Gloria Macapagal Arroyo? President GMA na something like okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Tama, yon, no? Nakulong din siya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at naditin din siya noon. Pero dahil ang nangyari kasi, pinawalang sala siya sa Supreme Court noong taong 2016 dahil sa kakulangan ng ebidensya sa plunder case. Ibig sabihin, acquittal ang dahilan ng kanyang paglaya. So, hindi pareho ang nangyari kay Estrada. Si Arroyo, acquitted siya. Si Estrada, convicted siya. Pero pinatawad ni Arroyo, di ba? Okay, tuloy natin. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan. Bakit nga, no? Bakit hindi dito sa Pilipinas nilitis? At bakit hindi sa Pilipinas siya sinampahan ng kaso? Bakit sa ICC? Napansin nyo, balik natin kay Erap. Di ba si Erap convicted? Ano nangyari? Di ba nakatanggap siya ng executive clemency, presidential pardon? How about kung dito sa Pilipinas, mahatulan si Duterte beyond reasonable doubt sa kaso, pagkatapos ang anak niya ang makaupo, si Vice President Sara Duterte pagka-presidente. Sa
palagay ninyo, hindi mabigyan ng pardon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang punto dito, bakit nga hindi dito sa Pilipinas? Bakit sa ibang bansa? Una, hindi pareho ang kaso ni Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Si Estrada at si Arroyo ay kinasuhan, nilitis, ilalim sa mga batas dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Kaya dito rin sila nakulong. Samantalang ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may kinalaman ito sa international crimes. Ano? Yung crimes against humanity. Nasaklaw yan ng International Criminal Court, ICC. So, ang ICC ay papasok lamang ito kapag may aligasyon ng malalang krimen laban sa sangkatauhan. At kung makita nila na walang sapat at walang aksyon ang lokal na hustisya para panagutin ang responsable sa naturang krimen. Kaya hindi ito simpleng usapin kung dito ba o doon ba siya ikukulong, kundi kung anong uri ng kaso at sino ang may jurisdiction sa naturang kaso. Sa madaling sabi, lokal na kaso dito sa Pilipinas tulad nila ni Estrada at Arroyo. Pero international crime, yung international na krimen, maaring ang ICC tulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin, hindi ito espesyal na pagtrato, kundi magkaiba ng legal na saklaw at magkaiba na proseso. Pero ang punto dito ni Defensor, di ba functioning naman ang ating korte, ba't hindi umano dito? Inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga korte? Kung merong kang batas? Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa? Yan ang pahayag ni Mike Defensor. So, tandaan natin, totoo naman na functioning talaga ang korte sa ating bansa. Pero ang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, ay hindi naman ito nangangahulugan na hindi gumagana ang korte sa Pilipinas. Ang ICC ay kumilos ito batay sa prinsipyo ng complementarity, no? Ibig sabihin, pumasok lamang ito kapag ang isang bansa ay hindi nagsasagawa ng sapat o tunay na imbestigasyon sa mga seryosong krimen tulad ng kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung crimes against humanity. So sa isyong ito, sinusuri ng ICC kung may sapat bang hakbang ang lokal, ang Pilipinas, na hustisya para sa maimbestigahan ang mga aligasyon kaugnay sa war on drugs. Kaya hindi ito simpleng usapin ng functioning ang korte, kundi kung may independent, credible at epektibong proseso na naganap kaugnay sa reklamo. Daglag pa dito, ang Pilipinas ay dating kasapi ng ICC at ang aligasyon na naganap noong panahong miyembro pa sa ICC ang ating bansa. So dahil dito, may jurisdiction kahit pa nagdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang panahon na aalis sa ICC. Nananatili pa rin ang jurisdiction ng ICC sa mga kasong inireklamo laban sa kanya. So sa madaling salita, hindi ito dahil mahina ang korte sa Pilipinas, kundi dahil sa tanong kung nagkaroon ba na sapat at tunay na hustisya na siyang
sinusore ng ICC. So, kung balikan natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Because your God is not my God because your God will mine as a lot of officer. Tapos ngayon, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupid talaga ito. Kaya nga sabi ko siya, manawala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. Yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon. Kung maalala ninyo, may pahayag pa siya, grabe yon. Yung pagbabanta sa buhay ng mga kaparian at mga obispo. Pero binawi niya yon. Diba? Binawi niya yon. Pero kahit binawi niya yon, may pahayag siya. Kasabay sa pagbawi na ang simbahang Katoliko, mabubura ito pagdating sa 25 taon. Pero hindi sapat yung sabihing binawi naman. Ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Pangulo pa siya, dahil ang mismong pagbigkas ng ganyang mga salita bilang Pangulo, tulad ng pagbabanta sa mga pare at obispo, pagmumura sa Diyos, at pagdeklara ng pagkalagas sa simbahang Katoliko pagdating sa ika-25 taon, ay nagpakita ito ng kawalan ng paggalang sa pananampalataya, lalo na sa mga milyong-milyong mga Pilipino. Pero kahit yan, ang mga dedicated kay Duterte, nagtatawanan, pumapalakpak. So ang ganitong mga salita mula sa isang Pangulo ay may bigat talaga. May impluwensya. Kaya hindi ito basta-bastang mabura ng simpleng pagbawi lamang sa kanyang salita. Kung pagbatayan natin ang kasaysayan, hindi rin bago ang ganitong ore ng pahayag laban sa simbahang Katoliko. Bakit? Noong panahon ni Napoleon Bonaparte, naalala niyo ba? Tingangka niyang gibain ang simbahang Katoliko noon. Kaya nga, dinakip niya si Pope Pius XVII at nag-angkin ng kontrol sa relihiyon. Gayon pa man, sa kabila ng kaniyang kapangyarihan, nagpatuloy pa rin ang simbahang Katoliko. I am